beloved Boss Mike Cervera. Ano kaya ibig sabihin nito? Manggigigil na naman yung mga ano. Nako, martial law na ba? Ah. Nako po! Kinausap na ni speaker ang mga pulis at sundalo. Ha? Oh, ano na? Kinausap na ni speaker ang mga sundalo at kapulisan na pinagmamalaki ng mga DDS na mga tanga. Nako po, dami nila mga kababayan, nag-meeting na. Ano na? So, we will move for the increase of the soldiers daily subsistence allowance from 150 pesos to everything. Nako mga kababayan, no? Binigyan, pumalakpak yung mga sundalo, mga pulis. Nako! Haha! Oh, meron yata dinagdag. Ay, nako, may dinagdag mga kababayan. Oo, sabi ni Boy Forma, the end na para sa mga Duterte. Oo, yari na mga kababayan. Laki ng scam ni Sara Duterte. Sinabi nyo pa mga kababayan. Oo, Sara, pengi pera. Kaya, hingi kayong pera kay Sara. Alam nyo, dapat bawiin. Ako ha, kung ako masusunod ha, kung ako lang naman masusunod, lahat ng pera ng mga Duterte dapat ibalik sa gobyerno. Payag ba kayo? Kasi mga kababayan, maliwanag na magnanakaw itong pamilya na to. Itong mga hinalal nyo, hinangaan nyo, nakala nyo totoo. Yung pala magnanakaw ng pondo ng gobyerno. Kailangang ibalik ng mga Duterte ang mga pera, ang mga ninakaw nila. Oh, di ba? Tuloy, ayan na. Digong, yung panawagan mo na ano, magsalita itong mga ito. Ito, kausap ni speaker, oh. Patay ka rito. Ha? Patay. Oh, Asok. President that Kompleto, mga kababayan. Navy, military, nako, Marines, PNP, nako, lahat nandito. Ano, Mark Ramos, basta ako, mahal ko tong ano, nako. Oo, ha? Ikaw nga magpautang dito sa mga nandito. O, si Mark Ramos, singilin nyo. Oo, kumikita yan ng 1 milyon sa 1 buwan sa pagbablog niya. Oo. Oo, sana nga maabot natin yung ganun, ano. 1 milyon sa 1 buwan. Kaya kahit na buwan-buwan tayong tumulong, okay lang. Oh, eto na. Digong! Digong! Ano na? Patay ka na, Digong. Panawagan mo na ano, mag-aklas itong mga military police na to. Ano, paano yan? Nako, magma-martial law na ba? Ha? Ano sa tingin ninyo? Ha? Pero hindi yan ang martial law na tinutukoy ko. Breaking news, mga kababayan. Ang South Korea nagdeklara ng martial law sa kanilang bansa. Naku, plano ko pa naman pumunta dyan sa 1 buwan. Oo. Boy Forma, thank you naman ha. Plano ko pa naman pumunta ng South Korea. Kaso mga kababayan, naku po! Yung sa, ayan na, sabi rito. Sabi ni Desiree Lorenzo, speaking martial law sa South Korea din, under martial law. Nako! Yan nga yung ating tatalakayin, mga kababayan na isa. Ang South Korea na mayamang bansa ay nagdeklara ng martial law. So mga kababayan, ang tanong ko, pwede rin ba dito? Mixed talks. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Mga kababayan, ano na? Ha? Oo, pag si BBM nagdeklara ng martial law,
Dahil yan sa mga, kupalans ng mga DDS. Mga kababayan. Kasi alam nyo, mga kababayan, ayaw din naman ni Pangulo. Nag-usap kami kanina. Sabi ni Pangulo sa panaginip ko, sabi niya, Mike, paano naman ako magdideklara ng martial law? Kinaiinisan yan sa tatay ko. So kailangan, hindi ganyan ang mangyari. Pwede ko namang gawin na mapanatili ang kapayapaan basta mawala lang ang Duterte. Kaya galingan ninyo. Kayong mga sumusuporta sa akin ng mga vlogger, abay pagbutihin ninyo ang pagpapaliwanag ng katotohanan. Kita nyo? Yun ang sabi ni Kuya Bongbong sa panaginip ko. Kaya mga kababayan, mapanatag kayo. Bakit? Ang Pangulong Bongbong matalino pa sa matalino na inaakala nyo. Biruin ninyo, sabi ko nga etong mga nangyayari dito, Pexman, walang alam si Pangulo rito. Di ba DDS? Walang alam si Presidente dito, di ba? Yan ang sinasabi ko. Ngayon, eto na. Paano na to? The troops that you come to see us here, that we want to vote. That's why I'm very Grabe, no? Pinatawag lahat yung mga mga opisyal, mga kababayan. Payag ba kayo? Andali. Baka mamaya managinip ako, lakay tamyanan, no? Payag ba kayo na magkaroon ng martial law dito sa ating bansa? Kung sakasakali, etong grupo ni Duterte, manggulo. Payag ba kayo? Press 1. Press 1 naman dyan yung mga papayag ng martial law. Ako, papayag ako Sa totoo lang, payag na ako dyan Bakit, kanyo? Para maubos na lahat yung mga impacto. Press 1! Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kasi ganito mga kababayan, etong mga nag-press 1 na to, malamang nasubukan nila yung martial law. Yung mga nakaranas ng martial law, mga kababayan, sila yung totoo na makakapagsabi na naging mabuti at naging mapayapa ang ating bayan. Di ba? Alam nyo yan. Kasi ako mga kababayan, kwento na lang ng lolo ko yan. Lalo na pag nalalasing siya. Pag nalalasing siya, ano sinasabi niya? Kininadadagigita nga kino. Di dapay lamatay amin na po. Ganon yung lolo ko. Sabi niya ganon, Di dala pinampano, tatoy. Pilipinas. Marigrigatan una yan. Taga po, taaramid da. Kunana mo, sangit-sangit. Di ba? Agmangit-mangit, di ba? So mga kababayan, ako tumanim sa isip ko, hindi gano'n ang magiging emosyon ng lolo ko kung hindi niya naranasan ang maayos, maganda, ang naging resulta ng martial law. Kaya mga kababayan, wala tayong ibang gagawin kundi sumuporta lang na sumuporta sa gobyerno. Bakit? Ang gagawin lang naman din ng gobyerno, gumawa ng mga proyekto. Habang tayo mga kababayan, may pagrespeto, pagmamahal sa bayan, at higit sa lahat, pakikipagkapwa-tao. Di ba? So ngayon, mga kababayan, hindi rin naman natin maalis na meron ding mga tututol. Dahil para sa kanila, yung martial law ay naging bangungot sa buhay nila. Di ba, Argon? So mga kababayan, Albert TV, Belen Reyes, Mariano, Green Villas, kailangan nating irespeto yun. Dahil sa kanila, hindi naging mabuti. Di ba? Pero sa ating parte, sa ating panig, naging mabuti at naging maganda para sa mga umabot at nakaranas, kailangan din nilang irespeto yun. Di ba? AD Kids, Jenny Piccolo, Mario Guadja, Di ba?
Edita Paraiso. So hindi pa pwede na kailangan yung kanila lang yung masusunod. Kailangan irespeto din nila yung atin. Tsaka sabi naman noon, yung mga tumutol lang daw dyan ay yung mga hindi marunong sumunod sa patakaran. Di ba? Pag ikaw hindi marunong sumunod sa patakaran, mga kababayan, talagang hindi ka magiging masaya. Swail ka. Pero mga kababayan, kailangan nating gawin talaga. Sa panahon ngayon na nararanasan ng Pilipinas, mga kababayan, wala nang disiplina. Puro mga bastos na yung makikita natin. Di ba? Mga sulpong ida. Di ba? Mga swail. Kailangan na talaga na pairalin yan. Para mga kababayan? Para tuminuna ang bansang ating sinilangan. Tulad niyan mga kababayan. Banat. Okay. Ano na? Lakihan ko nga. Mga DDSO! Yung inyong tinatawag na tambaluslos. Eto na mga kababayan. Nako, Diyos ko. Speaker, pag naging Pangulo ka, pwede ba deklara mo martial law? Kasi parang hindi gusto ni Manong Bongbong ko. Maring Tessie, Imelda Cinco. Si Reyna. Opo, De Vera. Joselito, Nacionales. Kayo po, lahat. Cristina Ferrer. Opo, Imelda Cinco. Sa inyo po. Nilda Arceo. David Ramirez. Sor Luga. Ano masasabi nyo rito sa litrato? Navy, Marines, Militar, Police. Ito na, Ay, nako. Nagpakita ng suporta sa gobyerno. Patay, Ruben Valdez. Irene Natabay. Si Nixon Ducay. Alam ko namang galit ka sa akin. Pero okay lang yan, Nixon. Alam nyo naman ako, maunaway na ako. Pero medyo matuto kayong manimbang. Ngayon mga kababayan, eto, na masasabi nyo rito? United sila, sabi ni Lori Mamawag. Suportado nila ang administrasyon. Oo, mga kababayan. Bakit? Bakit? Philip Aragona. Siyempre, ang mandato ng mga kapulisan at ng militar ay hindi po pwedeng kumampi sa mga politiko. Yaan ang interes ng mamamayang Pilipino ang siyang kanilang unang-unang mandato. Kaya etong si Digunyo na baliw, si Digunyo na baliw, abay gustong mag-aklas netong mga ito. Pitsi mo, yan yung ating tatalakayin. Pero ninyo mga kababayan, si Digunyo gusto mag-aklas tong mga uniformadong tao para guluhin ang bayang ito para sa pansarili nilang interes. Kininayo, mga Duterte kayo. Ganun yung naririnig ko sa lolo ko. Yan yung mga kababayan Kaya mga kababayan, itong mga Duterte, wala nang sumasama dyan. Maniwala kayo't sa hindi, mga kababayan. Kami nakamonitor kami sa mga vlogger niyan. Yung mga vlogger niyan, ang interest lang niyan. Yung mga pinakikinabangang mga OFW na nagbibigay sa kanila ng mga pera. Tandaan niyo yan, yung mga yan, nag-BBBM yan noon. Hindi ba kayo noon naperahan ng mga yan? Putik na yan mga kababayan. Kaya nga, kanina pinapanood ko si Madam Ellen, nag-aaway-away ni sila. Ano dahilan? Pera. Pera ang dahilan mga kababayan. Kaya sila nag-aaway-away doon. Kita nyo, may EDSA people, full power pa ba? Wala na. Bakit? Kasi balita ko, tinakbo yung pera. Yung 500 na pamigay nila, naging 200.
yung mga rallyista nagreklamo. Nag-uwian! Diba? Nag-uwian sila, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.